What's up mga budol? Welcome to HRTV. I'm your host, Harold Ramirez. Thanks for tuning in. Samahan nyo kami ngayon ma-experience kung ano nga ba ang meron, kung bakit sikat na sikat at patok na patok sa mga travelers, nature lovers at vloggers ang ipinagmamalaki ng Masinloc, Zambales, ang Cotto Mines. Cotto Mines is in the municipality of Masinloc in Zambales. Roughly about 7 hours straight drive. Medyo mahaba. Pero may rendezvous kami sa Botolan, Zambales, sa mga in-laws ng kapatid ko. Doon kami magbe-breakfast at mag-stay after ng Cotto Mines. Dahil nga malayo, we started out early. Based sa Google Maps, it takes about 4.5 hours from our home to Botolan, Zambales, and another 1 hour to Masinloc from Botolan. Since gusto ko makarating ng Masinloc Tourism Office ng maaga para makasecure ng permit, expected ko kasi maraming tao dahil long weekend. Umalis kami ng Pasig around 2 AM para give or take nasa Botolan kami ng 6 AM and on the way to Masinloc by 7 AM. Hindi naman boring yung travel kasi along the way marami ng magagandang tanawing nakikita. Gaya ng ilog na to against this beautiful sunrise. Tinigil ko talaga yung sasakyan para lang ma-appreciate siya. Nakarating kami sa Botolan sa tamang oras. Dito kami naghintay sa St. Monique Parish ng ka-rendezvous namin. So shoutout sa Gomez family sa mainit na pagtanggap sa amin. Sobrang hospitable nila. Mula breakfast, pagdating namin ng Zambales, sila pa naghatid sa amin sa Cotto Mines gamit van nila. Kasi yung mga kasama namin naka-lowered na Civic ang dala. Hindi talaga kakayanin. After having breakfast, dumiretso na kami sa Masinloc Tourism Office para kumuha ng permit para makapasok sa Cotto Mines. Simple lang naman yung gagawin. Mag-fill up ng form, ililista yung edad at pangalan ng kasama, tapos magbabayad na. Ang rates ay 160 kapag overnight, 130 naman kung day tour lang. Bukod sa Cotto Mines, meron silang mga ibang attractions, mga yun. Funny Coral Island, Masinloc Coal Farm, Thermal Power Plant, mga yan. Balaganon Wharf, Giant Clam Farm. Oh, marami pala pwede gawin dito sa Masinloc. Mga yan. Ito mga maganda oh. Togol Caves. Saka to, Pawikan. So bukod sa Cotto Mines, marami pang ibang pwedeng puntahan dito sa Masinloc. Itong tourism office nila, medyo pinaharap nila sa dagat. Ito, dagat lang yung harapan. Parang nakatalikod siya kung galing ka dun sa highway. Galing ka dun sa pinaka-town proper. Nakatalikod yung tourism office, baka mawala kayo. So yun, hindi disappointing ang tourism office ng Masinloc. Kasi kita nyo naman, gusto talaga nilang i-portray na maganda ang Masinloc. Sinimulan na nila dito mismo. Maganda, maayos at malinis ang tourism office. Pang turista talaga yung tourism office nila. Ito lang na-memorize kong song. Paulit-ulit lang yan. After ma-verify at mabayaran, bibigyan na kayo ng permit. Itabi nyo kasi kakailanganin yan sa mga checkpoint on the way to Cotto Mines. Google Maps pala gamit namin. Huwag nyong i-close kapag nag-load na yung route kasi walang signal sa bundok. Baka kapag clinose nyo, hindi na kayo makakonect ulit.
From the tourism office, it's 35 kilometers and roughly 2 hours drive. Tip lang, although may stores naman sa camp, medyo mahal kasi nga malayo sa Kabihasnan. So before heading out, do your groceries. Ang isa sa hirap ng pagpunta sa Coto Mines daw ay yung rough road. So as of now, ang binabagtas natin is sementado pa naman. So later on makikita natin kung gaano ka rough road ang daan dito. Growing up, I've seen rough road as in sa barangay road namin dati. Rough kung rough. Alright, first stop, unang checkpoint. Mga 3 or 4 na checkpoint ata to. Hanggang makarating tayo sa Coto Mines. So yun yung silbi nung kinuha mong permit sa tourism office para makapasok ka sa Coto Mines. 2 oras nga kasi. Alright, ito na daw yung rough road. So yep, rough road siya pero hindi naman as in rough na rough. For a rough road, makinis pa to. For how long na ganito at ganito rin kakinis, hindi ko lang alam. You might see portions na biglang malalim, ganun, malalaki yung bato. Hindi natin alam. May tubig yung Kahit siguro lowered yung sasakyan mo, kakayanin to kung ganito lahat. Ipipili mo lang talaga kung saan siya dadaan. So far wala pa namang part ng rough road na to na hindi kakayanin ng sasakyan. Oops. Semento ulit. Oh, di burn. Inuunti-unti na nilang semento na yan. Walang budget yung kabilang barangay. Ito meron na. Medyo ito na yung pinaka rough road na nadaanan natin. Ayan. Nakaro data, nadadanong na. Ayun, yun na yun. Kasi ganun ulit. Alternate na rough road at saka sementado. Pero mostly naman ganito, bearable. Along the way, may mga sceneries nang makikita. Personally, na-appreciate ko yung landscape featuring rolling hills and mountain ranges. Masarap sa mata. Grabe, nakikita nyo yan guys, ang linis. Pwede nang tumpak dyan oh. Eh, may tumpok ka nga. Alam nyo yung tumpak. Ilocano yun. Ilocano ng tumalon. So far, kung may sasakyan ka, SUV kayang-kaya. Kahit hindi 4x4, kahit hindi pickup, kaya dito. Basta maingat kang mag-drive. Pero kung gusto mong medyo mas mabilis, ay mas maganda talaga yung medyo mas mataas na sasakyan. Pick up, yan, maning-mani ito sa pick up. Second checkpoint. Meron pa tayong Ilan po yung nakasakay dyan? Yung nakalista po dyan na ano, may naihalo sa kanila kasi hindi kami Pero sa inyo po lahat itong nakasakay po yun? Apa? Ilan po? 1, 2, 3, 4, 5. 5 po. Tapos dalawang bata. Bali pito. Apa? Yung daan, yes, it does have some rougher parts. Pero mostly ready na isemento, makinis. Kaya-kaya ng sasakyan. Pero dahil sa haba ng biyahe, medyo ramdam sa katawan yung tag-tag pagkakatagal. Ikaw ba naman ang parang kinukulog ng 2 oras? Alright, last checkpoint na ito daw. CCTV. Morning po. Magandang hapon po. Malapit na tayo. 1.7 kilometers na lang. Pero tumatakbo lang tayo ng 3-4 kilometers per hour. So 1 oras pa yun. Wala kang sariling sasakyan na yun, pwede mag-commute oh.
Pag wala kang ano, jeep tayo doon. Grabe yung jeep. Hindi mo mahabol. Medyo mahaba yung biyahe papasok ng Cotto Mines. Pero di naman masyadong boring kasi nga maganda ang tanawin. Last few hundred meters, sundan nyo yung mga signages to Cotto Mines. Marami na ring stores, so kung may nakalimutan kayo, better stop and buy rather than going back later. It's full. Alright, it's full daw doon. In 600 meters, you will arrive at your destination. Talaga? Dapat ang ayusin nila, ano? Ito talaga rock na. Ano na? Is this really is it? Is it na talaga. Wala, nagsarado na daw. Ay, ito na. Sa wakas, nakarating din kami. Pagkatapos ng 2 hours na kinukulog sa loob ng sasakyan. So, yun. Medyo punuan dahil holiday. Kaya ang siste, we will have to wait sa mga aalis. Saan muna tayo, tata? Maswerte kami kasi nakahanap kami kaagad ng nabakanting pwesto. Medyo gutom na yung grupo namin, kaya inuna namin magluto ng tanghalian. Meron kaming inihaw na karne at isda, meron din sabaw para kompleto. Medyo kalat yung mga campers. Walang iisang designated area. Kahit saan, pwede mag-pitch ng tent. Either side ng river, meron. If you can put up your tent, you're good. Kayo na lang talaga bahala maghanap. Kainan na! Mana na, manganin. Buk, Sugod. Super late lunch. hindi lang ang repolyo nasan na. Lunch dinner na ba ito? Di apawat man kita. Teka lang nato. Ana. Yara, kain na! It's now time to explore and check out Cotto Mines. Ano nga ba talaga ang kinahumalingan ng mga tao dito? Lamig, baby, lamig! Oh, lamig! So, tapos na kaming kumain. Nakapagpahinga na onte. It's swimming time! Wow, may fish baby, oh! Yan, oh! Ah, lamig! Linis! Grabe, oh, linis ng tubig. Lubog, baby, lubog, lubog! Ayoko. Ayoko! Uy, yung tenga ko! Ba't mo kasi gagawin yung tenga mo? Wait lang anak ha, patong ko lang itong wonder button. Ang initial reaction ko, ang linaw. Malinis at malamig ang tubig. At dyan naman talaga nakilala ang Cotto Mines. Ang sarap magbabad at magtampisaw.
sobrang refreshing. Grabe. Ang lamig ng tubig. Sobrang presko. Sarap. Refreshing. At ang linis. Tingnan nyo kung gaano kalinis yan. Oh. Diba, Stig? Super clean. Being the thrill seeker that I am, this is what I'm really excited about, ang cliff jumping. Okay. Step ko naman tungawan. Laumbranan. Oo. May bata na sa likod mo. Hala. Iiyak na yan. Sige, tulak mo lang. Sige. Talon. Una ulo. Oh, di ba? Ang lalim, no? Yeah, cannonball. Kaya nga to. Tara yan. One, sige, 8. Lagtuan ka nga dagdagaw. Sige na! Go! Ipit mo ka! Go! Dito ka na! Kaya nga! Dito kami! Purap daw pa nila. Wait, takay kami na! Oo, wala na! Wait ako na sa likod. Nag-atrasa. Tumingin sa baba, takbo na lang. Takbuin mo daw, lihaw. Mo lang, kanang hinto ka na. Ako dami. Oh. Matalon! Yeah, takboy mo. Takbo. Ayan na! Takrote ka ba? Naka-recordan? Oo. Oh, go! Nagbayag! Balik kaya na naman. Natungturan talaga natin yun. Lyric go ka din? Amazing! Amazing talaga ng tubig. Sarap tumalon dito. Pumunta sa linis sa tubig, oh. Kita mo ilalim. Woo! Basta ganun. Yeah! Ano? Okay! I'd say like, Oh, lumutang. Lahat sila. Ay, tatalong! Ate!
Oh, wala lang atrasan niya, no? Nakapila lang sila sa likod nyo. Second muna. Ate, patulak. Wala. Wala na. Very good. Si ate na lang, oh. Ate. Go, ate. Go, ate. Kaya mo yan. Nakatalo na silang lahat eh. Oo, sige. Tatalunin kita pag hindi ka lumutang. Kaya mo yan, ate. Go. Jump, ate. Kaya mo yan. Conquer your fear. Go, ate. Kayang-kaya ni mami, kayang-kaya mo rin. Limang to niliya. Yeah, lulutang ka dyan. Magaling kang lumangoy, promise. May tiwala ako sa'yo, go! Go! Ano gusto nila? Para kaya kami hindi niya gusto mag-ingat. Marami naghihintay, oy. Baba ng pila. May naklabi sila. Sige, tatalon ako pag hindi ka lumutang. Go, ate! Bilang ka, 1, 2, 3, let's go! Go! Kaya mo yan! Ito yung pinakamataas na ramp dito. Approximate ko, mga 3 meters high lang naman. Yung mga pinsan ko, asawa ko, at yung anak ko, took some convincing para tumalon. Lalo na talaga si Lyric. Sobrang kabado sa taas. Ang tagal magka-confidence. So what we did was lahat kami tumalon one after the other. Para kapag siya na, lahat kami nakabang sa tubig. If ever may mangyaring masama. Hindi ko kaya! Alright, my turn. May confidence na. We had fun swimming, diving, and just chilling by the water all day. Yeah, talon, ulo. Sige. Ano? Hintay ka!
And then, here's my sister. Hindi marunong lumangoy. Pero gusto mag-cliff jump. Yung kaba, mula apare hanggang hulo. Nag-rent pa nga ng floater yan eh. Nakainom pa rin ng tubig. Buri na ka nung matuto natural. Un! Para sa mga Ilocano words pala, assignment nyo. Hanap kayo ng Ilocano, pa-translate nyo. Titanic! Wow, Darna! And then, there was this kid. Everyone was cheering for him. He got all the motivational speeches from the crowd, which got him to muster up the courage to jump. While everybody was showing off, gaya nito. Sakit! Recording. Ako naman ito. Epic fail. Aray. Hindi nyo alam kung gano'ng kasakit yun. Recording. Ulitin natin. Slow-mo. Point of impact. Para akong nilate ko sa likod. Aray! Solid. Go, tita. Inkan. And my sister? Wala. Hopeless case. Inkan! Go! Go! Okay. Inkan! Ikugtar katan! Alright. Tatapos lang namin maglaro sa tubig. And napagod sila kaya papahinga muna kami. I-on mo yung maliliit. Pwede i-on yan. Yung mode, naghanap ko yung mode ni steady eh. When the sun goes down, may lights naman sa camp, pero sa pathways lang usually. So be ready with your own lights. So what's the plan? You know, ito naman na. Chill time. Kumain ng gustong kumain. May pagkain na dyan. It's almost dark. Kuya, dito go tayo. Dito sa gitna ng mga puno. Hilig na, pero doon sa medyo... Nag-line ka ng lukas. Ano? Pagkulan natin manglukat. Dito sa medyo clear. Maliwanag pa naman. For entertainment, nagdala kami ng portable na videoke. Pero hindi naman kami maingay. Tama lang yung volume para hindi kami nakakabalahaw sa ibang campers. Mangga. Just na gold digger ka man. Saan? For the rest of the night, kwentuhan with a little booze, under the stars, tamang chill lang. Breakfast. Ay, dapat mag-empty may sangan yung nga. Ay, sarap. Yo, good morning! Tara mag-explore tayo. Yung mga hindi pa natin napuntahan kahapon. We still have a little time. Tara, libutin natin ang Cotto Mines hanggang sa kasulok-sulukan. Alright.
tayo doon? Okay. It's Dora time! Hindi siya bridge talaga. Ay, hindi. Mayroon siya sa gilid. Ito. Kaya. Oh. Ito na lang hawakan mo, mami, oh. Mula sa malayo, akala namin hanging bridge to. Pero actually, water pipeline pala siya. And actually, bawal pala tumawid dito. Nalaman namin kasi yung mga sumunod sa amin ay sinita. So most ng camps nandito sa gitna. And then yung campsite namin nandun. Kasi nandito na ngayon tayo sa medyo mataas na parte ng ilog. And I think this is a water pipe papunta sa bayan. Or basta pipe yan. May laban, something. And then ginawan lang nila ng footbridge. Good job. Yay! Ito yung pinaka main campsite. Flat at walang malalaking bato. Paunahan makakuha ng pwesto. Other side of the campsite. Ano yung ginagawa na aso? Maghahanap ata ito ng isda eh. Naglalaro ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Oh, andyan pala ka, hindi ka nagkokak. Dabay pang kiss na ata. Dabay ka yung third voice na. Wrong. Mula sa hanging bridge, nakita namin tong lugar na to. Kako parang magandang puntahan dahil konti tao. At hindi nga ako nagkamali. Kadaan sublay. Ay, malalim. Ang ganda na nakita namin lugar. Dito sa may medyo taas. Super clear talaga ng tubig. Ang sarap ng lugar. At ang lamig. Kita niyo naman yan. Sanay na kami ni Liam. Uy, di ko na. Gano'ng kalinis yung tubig? Tignan nyo. 1, 2. Sarap! May mini cave pa. Ay, picturean niyo nga ako dito! 3, 2, 1, lubog! Ilang oras na lang at magpapaalam na kami sa Cotto Mines. Kaya naman, sinusulit na namin ang bawat sandali. Enjoy ng malinis na tubig, preskong hangin, at magandang kalikasan. Langoy at babad sa tubig, picture sa Instagrammable na background na bundok. Unforgettable memories ang iuwi namin galing ng Cotto Mines. What a nice view. Oh, it's time to go home. Time to say goodbye to this really nice place. Kalungkot. Oh, ganda talaga oh. Nice view. Look at that.
And then, pristine, clear waters. Walang kadumi-dumi. So, yun. Hindi hype. Hindi hype ang Coto Mines. It's really, really beautiful. Siguro, ang ano lang is kulang pa sa facilities like malinis na CR, yun. And then yung camping grounds talagang bato. Paunahan sa paghahanap ng medyo malinis na flat. So yun sa amin, malapit sa parking lot. Actually parking ata yun. Tinayaan lang namin ng tent. But first come first serve, walang rules and regulations tungkol doon. Walang designated na parking area kasi nga pwedeng mag-glamping kung saan ka nag-park, doon na rin yung tent mo. So it's all good. Paunahan lang talaga. So make sure pag pupunta kayo dito, maaga pa lang, nakabiyahe na kayo, maaga pa lang, pagbukas ng tourism office nila, check-in na kayo. It's really hard to say goodbye. Ang ganda-ganda dito. Kung hindi pwedeng mag-extend ako, pero I'll be back next time dito din sa Coto Mines. Hanggang dito na lang yung video. Huwag niyo kalimutang i-like. Kung mayroon kayong mga katanungan, comment nyo down below. And of course, huwag niyo kalimutang pipindutin yung subscribe. Alright, I'll see you next time. This has been Harold Ramirez saying goodbye to Coto Mines. I'll see you next video. See you.